Ipinamigay ko ang lahat, ang bahay na nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Ang nag-iisang pamana na dapat sana ay para sa aking anak. Ang tahanan na binuo namin ng aking yumaong asawa sa loob ng 40 taon. Isang pirma lang at nawala na ang lahat. Bakit ko ginawa ang isang bagay na halos ikabaliw ko? Dahil sa huling mensahe na natanggap ko mula sa aking asawa, isang mensahe mula sa kabilang buhay, ngunit ang totoo, hindi ang asawa ko ang may kagagawan nito, kundi ang lalaking kumain sa aking hapag, ang lalaking tinuring kong anak, ang lalaking asawa ng aking bugtong na anak. Ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan, isang napakalupit na panlilinlang na halos sumira sa aming pamilya. Isang kasinungalingan na nagugat sa isang tawag sa telepono. Ang tawag na iyon ang naglantad sa kanya. Ang tawag na iyon ang nagpatunay na hindi lang siya isang manugang, kundi isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang mamong mukha. Hindi niya alam na ang matandang sa tingin niya ay mahina at ulyanin, na ay ang taong magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. At ang kwentong ito ay simula pa lamang ng lahat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Nagsimula ang lahat noong isang gabi ng linggo. Isang gabi na dapat sana ay puno ng kapayapaan. Kakatapos lang naming maghapunan, ako, ang aking anak na si Ana, at ang kanyang asawang si Marco. Nagluto ako ng paborito nilang adobo. Ang amoy ng bawang toyo at suka ay bumambalot sa buong bahay. Amoy ng tahanan, amoy ng mga masasayang alaala. Habang nagliligpit ako ng pinagkainan, naiwan ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Marco. Isang amoy na hindi nababagay sa simpleng bahay namin. Palagi siyang ganoon, maporma, magaling magsalita, laging may bagong proyektong pangnegosyo na ipinagmamalaki. Nang aking lilinisin ang mesa sa sala, doon ko nakita ang telepono niya. Isang makintab at titim na telepono na mas mahal pa yata sa unang kotse na nabili ko. Naiwan niya ito sa gilid ng sofa marahil ay nahulog mula sa kanyang bulsa habang abala siya sa pagrereklamo tungkol sa ekonomiya. Aabutin ko na sana para ihabol sa kanya nang biglang umilaw ang screen. Sa dilim ng sala, ang liwanag nito ay nakakasilaw. At doon ko nakita ang isang mukha na 5 taon ko nang hindi nasisilayan, ang aking si Elena, ang aking pumanaw na asawa. Napahinto ang aking paghinga, isang matinding kirot ang gumuhit sa aking dibdib. Hindi iyon isang ordinaryong litrato. Iyon ay ang litratong kinunan ko sa kanya sa hardin ng ospital, 1 linggo bago siya pumanaw dahil sa cancer. Suot niya ang paborito niyang asul na cardigan. Payat na siya noon pero naroon pa rin ang kanyang ngiti, ang ngiti na naging sandigan ko sa loob ng 40 taon. At sa ilalim ng litrato nakasulat ang pangalan ng tumatawag, Mama Elena. Nananayo ang mga balahibo ko, nanginginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa telepono. Isang retiradong government auditor ako, sanay ako sa mga numero, sa mga ebidensya, sa mga bagay na may pruweba. Hindi ako naniniwala sa multo. Pero sa sandaling iyon, habang nakatingin sa mukha ng babaeng inilibing ko 5 taon na ang nakalipas, ang lahat ng lohika sa aking isipan ay gumuho. Bakit may ganitong contact name si Marco sa telepono niya? At bakit ngayon ito tumatawag? Huminto ang pagring. At pagkatapos ng ilang sandali, isang notifikasyon ang lumitaw. New voicemail from Mama Elena. Ang kuryosidad ko ay mas nanaig kaysa sa aking takot. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan ang kalokohang ito. Dahil sa pagiging arogante ni Marco, alam ko ang password ng telepono niya. Araw ng kapanganakan ng anak ko si Ana. Napakadaling hulaan. Binuksan ko ito. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ang icon ng voicemail. Pakiramdam ko ay nilalapastangan ko ang isang puntod. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga at narinig ko ang isang boses. Mahina, halos paos at nakakatakot sa pagiging pamilyar. Marco, pakiusap. Sabihin mo kay Ana na pirmahan na ang mga papeles. Sabihin mo sa kanya na ibenta na ang bahay.
Iyon ang boses niya, ang boses ni Elena. Ginaw na ginaw ako rito, patuloy ng boses. Hindi ako matahimik habang pinanghahawakan pa ni Ricardo ang bahay na iyon. Ang pera lang ang tanging paraan para ako makalaya. Pakiusap, Marco, tulungan mo ako. Nabitiwan ko ang telepono. Bumagsak ito sa carpet nang walang ingay. Napasandal ako sa aking upuan, hirap na hirap sa paghinga. Iyon ang boses niya. Ngunit imposible ang mga sinasabi niya. Mahal na mahal ni Elena ang bahay na ito. Ang bahay na ito ang buhay namin. Ang bawat sulok nito ay may alaala. Bakit niya ipagbibili para sa pera? Hindi kailanman naging mahalaga sa kanya ang pera. Umupo ako roon sa gitna ng katahimikan at pinakinggan muli ang mensahe sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang nagluluksa na asawa, kundi bilang isang auditor, pinakinggan ko ang bawat detalye. At doon ko narinig isang bahagyang tunog na parang metal sa dulo ng bawat salita. Ang perpektong ritmo na walang hinto para huminga, na hindi natural para sa isang taong may sakit. Hindi ito multo. Ito ay gawa-gawa lamang, isang kasinungalingan. At sa sandaling iyon, ang aking pighati ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. May gumagamit sa alaala ng aking asawa. May gumagamit sa boses niya para manipulahin ang aking anak. At ang taong iyon ay ang aking manugang, si Marco. Ang lalaking walang utang na loob, ang lalaking walang paggalang sa alaala ng namayapa. Ginamit niya ang pinakasagradong bagay sa aming pamilya para sa kanyang pansariling interes. Naintindihan ko na ngayon ang mga madilim na bilog sa ilalim ng mata ni Ana, ang kanyang mga bangungot, ang kanyang pagiging balisa. Hindi iyon dahil sa pagluluksa. Iyon ay dahil sa isang sistematikong pagpapahirap sa kanyang isipan. At ako ang susunod niyang target. Ang matandang ama na kailangang makumbinsi o, kung hindi, ay kailangang isantabi. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban, akala niya isang mahinang matanda lang ang kaharap niya. Akala niya madali akong malilin lang ng mga luha at peking boses. Ang hindi niya alam, sa loob ng 30 taon, ang trabaho ko ay maghanap ng mga tulad niya, mga mandaraya, mga manloloko, mga taong nagtatago sa likod ng magagandang salita at mamahaling damit. Ang hindi niya alam, sa gabing yon, sa sala kung saan binuo namin ni Elena ang aming mga pangarap, nagsimula ang isang digmaan. Akala ni Marco, nakikipaglaro siya sa isang kaluluwa. Ang hindi niya alam, isang mangangaso ang kanyang ginising. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Ngunit ang boses na iyon ay patuloy na umuulit sa aking isipan, isang multo na gawa sa tunog. Boses ni Elena, ang aking yumaong asawa, ang aking pinakamamahal na si Elena. Sa unang sandali, ang puso ko'y dinamba ng matinding pananabik, isang uhaw na halos ikabaliw ko na muli siyang marinig. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo at ang mga salita niya ay naglalaro sa aking alaala, ang pananabik ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at gumagapang na pakiramdam ng pagdududa. Mayroong mali, isang bagay ang hindi tugma. Sa loob ng 40 taon bilang isang auditor sa matataas na gusali ng Makati, natutunan kong huwag magtiwala sa unang tingin. Natutunan kong hanapin ang mga maliliit na hibla na hindi nakalugar, ang mga numerong pilit na itinutugma, ang mga pirma na bahagyang nanginginig. Ang aking buong buhay ay ginugol sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga pagkukunwari. At ngayon, ang aking buong pagkatao, ang bawat himaymay ng aking karanasan ay sumisigaw na mayroong isang malaking panlilinlang na nagaganap dito mismo sa loob ng aming tahanan. Muli kong pinakinggan ang recording sa aking isipan, hindi na bilang isang asawang nangungulila, kundi bilang isang investigador. Pinaghiwa-hiwalay ko ang bawat pantig, ang tono. Oo, walang duda, ito'y halos perpektong kopya ng boses ni Elena. Subalit kulang ito sa init. Sa buhay na siyang nagbibigay kulay sa bawat salita niya, ito ay parang isang magandang bulaklak na gawa sa plastik. Napakaganda tingnan mula sa malayo, ngunit kapag iyong nilapitan, wala itong samyo, wala itong kaluluwa.
Mayroong isang bahagyang halos hindi marinig na metalikong ugong sa dulo ng bawat pangungusap, isang perpektong pagbigkas na hindi natural para sa isang taong puno ng matinding emosyon at pagdurusa. Naalala ko ang tawa ni Elena kung paano ito nagsisimula muna sa kanyang mga mata bago pa man kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila musika sa aking pandinig. Naalala ko ang kanyang pag-iyak noong unang beses niyang makarga si Ana, ang bahagyang panginginig at pagkautal sa kanyang boses na puno ng pag-aalala para sa amin. Ang boses sa telepono, wala nang lahat ng iyon. Ito ay isang perpektong kopya, isang walang buhay na replika, isang deep fake. Iyan ang tamang salita. Isang salitang nababasa ko sa mga diaryo, isang modernong teknolohiyang kayang gayahin ang kahit sino, isang sandata ng panlilinlang. At ngayon, ginagamit ito upang lapastanganin ang alaala ng aking asawa at takutin ang aking sariling anak. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi na lamang pighati. Ito'y napalitan ng isang malamig na galit. Tumingin ako sa paligid sa sala kung saan iniwan ni Marco ang kanyang telepono na nakapatong sa maliit na mesa. Ang aking mga paa ay kusang gumalaw patungo roon. Ang aking kamay ay nanginginig ng bahagya habang inaabot ko ito. Ito ay mali. Alam kong mali na pakialaman ang gamit ng iba, lalo na ng iyong manugang. Ngunit ang pagiging ama ay mas matimbang kaysa sa pagiging magalang sa mga sandaling ito. Ang kaligtasan at katinuan ng aking anak ang nakataya. Ang aking daliri ay marahang dumampi sa screen. Bumukas ito, walang password. Ganoon siya katanga? O ganoon kalaki ang kanyang tiwala na walang sinuman, lalo na ang isang matandang tulad ko, ang magkakaroon ng interes dito? Dahan-dahan kong binuksan ang kanyang mga mensahe. Ang aking mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga pangalan at usapan, naghahanap ng kahit ano. Mga mensahe mula sa mga kaibigan, mga paalala mula sa bangko, at pagkatapos ay nakita ko ito, isang pangalan, Katrina. Ang usapan nila ay hindi mahaba ngunit sapat na. Sapat na para patigasin ang bawat kalamnan sa aking katawan. Nabasa ko ang mga salitang nagpatibay sa aking hinala. Mga salitang tulad ng, nakuha na ba niya ang audio file? At ang isang mensahe mula kay Marco, oo, pero kailangan pa natin siyang kumbinsihin. Malaki ang makukuha natin dito kapag naibenta na ang bahay. Diretso sa kripto para malinis. Kripto. Isang salitang alam kong ginagamit para sa mga transaksyon na mahirap matunton. Pera. Iyon pala ang lahat ng ito. Pera. Hindi kaluluwa, hindi multo, kundi ang kasakiman sa pera. Ang bahay na ito na binuo namin ni Elena mula sa aming mga pangarap at pinuno ng pagmamahal ay gusto lamang nilang gawing salapi. Ang alaala ng aking asawa ay ginagamit nilang kasangkapan sa kanilang masamang balak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bakas ng pagluluksa sa aking puso ay naglaho. Ito'y napalitan ng isang matigas at malamig na bato ng determinasyon. Hindi na ako ang matandang nagluluksa. Ako na ngayon ang amang magpoprotekta sa kanyang anak. Ako ang auditor na natagpuan ng pandaraya at sisiguraduhin kong magbabayad sila. Bawat isa sa kanila, hindi pa nagtatagal, narinig ko ang kalabog ng pinto sa labas at ang mga yapak na tila hinahabol ng kung ano. Mabilis, nagmamadali, si Marco. Tiyak na sa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho ay napansin niyang naiwan niya ang kanyang telepono, ang sisidlan ng kanyang mga kasinungalingan. Isang alon ng kaba ang dumaan sa akin, isang malamig na kuryente na gumapang sa aking likuran, ngunit agad ko itong sinupil. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang unang pagsubok. Sa loob lamang ng ilang segundo, kailangan kong burahin mula sa aking pagkatao ang Ricardo na isang auditor. Ang Ricardo na puno ng galit at matalas na determinasyon. Kailangan kong ibalik ang Ricardo na gusto niyang makita ang imahe na kanyang nilikha sa kanyang isipan, isang matanda na mahina, ulyanin at halos wala nang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Ito ay isang papel na kailangan kong gampanan ng walang bahid ng pagkakamali. Ang kapakanan ni Ana ang nakasalalay dito. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang pintig ng aking puso.
Dahan-dahan kong ibinalik ang telepono sa eksaktong lugar kung saan ko ito nakita sa ibabaw ng maliit na mesa. Inayos ko ang anggulo nito nang may katiyakan na parang hindi ito nagalaw ni 1 milimetro. Pagkatapos, ako ay maingat na umupo sa aking paboritong silya, ang silyang tumba-tumba na yari sa Nara, ang huling regalo sa akin ni Elena noong aming anibersaryo. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan kong lumaylay ang aking mga balikat na parang pasan ko ang bigat ng buong mundo at bahagyang ibinuka ang aking bibig. Isang perpektong larawan ng isang matandang nahimbing sa gitna ng kanyang mga alaala. Ang pag-arte ay isang bagay na natutunan ko rin sa aking trabaho. Ang magpanggap na simple at hindi nakakaintindi habang pinakikinggan ang mga komplikadong kasinungalingan ng mga taong aking sinusuri. Ngayon gagamitin ko ang lahat ng aking natutunan, hindi sa isang boardroom, kundi sa sarili kong sala, laban sa sarili kong manugang. Pumukas ang pinto ng walang katok. "Dad, pasensya na po, naiwan ko yata ang cellphone ko," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong pagkataranta na pilit niyang tinatago sa likod ng isang magalang na tono. Hindi ako gumalaw. Nagkunwari akong nasa malalim na pagkakatulog, tinig lamang ang mahinang ugoy ng aking silya. "Dad?" Tawag niya ulit. Mas malakas na ngayon at naramdaman ko ang kanyang paglapit. Marahan akong napamulat, kumukurap-kurap na parang isang taong ginising mula sa isang panaginip na matagal nang lumipas. Tumingin ako sa kanya nang may kunwaring pagkalito. "Oh, Marco, ikaw pala iho," sabi ko sa isang mahinang boses. Medyo paos at garalgal, ikiniling ko ang aking ulo. "Bakit? May kailangan ka ba?" "Yung cellphone ko po, Dad, dito ko po yata naiwan," sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na hinahanap ang kanyang telepono. Nakita niya ito sa mesa at isang hindi maitatagong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Kinuha niya ito agad. Heto nga po." Tumingin siya sa akin, sinusuri ang aking reaksyon. "Okay lang po ba kayo, Dad? Mukhang ang himbing po ng tulog ninyo." Ito na ang pagkakataon kong palalimin ang aking pagpapanggap. Itinuro ko ang aking tainga at sinabing, "Ano, iho? Medyo mahina na talaga ang pandinig ko. Pasensya ka na." Nakita ko ang bahagyang pagtawa sa kanyang mga mata, isang tawang mapanghamak. Ang tingin na ibinibigay ng isang tao na sigurado sa kanyang sarili na wala kang anumang kakayahan. "Wala po, Dad," sabi niya ng mas malakas. Sabi ko po, "Aalis na ulit ako. Mag-ingat po kayo dito." Tumango lamang ako ng marahan na parang pagod na pagod. "Sige, iho. Mag-ingat ka sa pagmamaneho," sagot ko, at muling ipinikit ang aking mga mata. Narinig ko ang kanyang mga yapak palayo, ang pagsara ng pinto at ang tunog ng sasakyan na umalis sa garahe. Nanatili akong nakapikit ng ilang sandali pa, tinitiyak na siya ay tuluyan ng nakaalis. Pagkatapos, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang pagkaulyanin ay naglaho. Ang panghihina sa aking mga balikat ay napalitan ng isang tuwid at matatag na tindig. Ang malamlam na tingin ay naging matalas na parang sa isang agila. Ang pagpapanggap ay tapos na. Sa maikling sandaling iyon, nakumpirma ko ang lahat. Ang kanyang pagkataranta, ang kanyang malinaw na ginhawa nang makita ang telepono at higit sa lahat, ang kanyang pagmamaliit sa akin. Iyon ang kanyang magiging pinakamalaking pagkakamali, ang isipin na ako ay isang mahinang matanda lamang. Ang hindi niya alam, kagigising niya lang sa isang mga ngaso. Matapos kong matiyak na ang tunog ng sasakyan ni Marco ay tuluyan ng naglaho sa di kalayuan, ang katauhan na ipinakita ko sa kanya ay gumuho na parang isang pader na buhangin na hinampas ng alon. Ang baluktot na likod ay dahan-dahang umunat, bawat buto sa aking gulugod ay tila nag-aayos pabalik sa dati nitong posisyon ng kapangyarihan. Ang malabong paningin na ipinakita ko kanina ay biglang naging matalas at nakapokus. Kayang bilangin ang hibla ng alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatama sa sahig. Ang mahinang matanda ay naglaho na. At sa kanyang kinatatayuan, marahang lumitaw ang isang anino ng kung sino ako dati, isang lalaking matagal ko nang itinago sa pinakailalim na baul ng aking nakaraan
sa ilalim ng mga taon ng pagiging isang simpleng asawa at ama. Tumayo ako mula sa silyang tumba-tumba at ang bawat galaw ko ngayon ay may bigat, may layunin, mayroong lamig na hindi nagmumula sa katandaan kundi sa isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Naglakad ako patungo sa aking maliit na opisina, ang lugar kung saan ko ginugol ang hindi mabilang na gabi sa pag-aaral ng mga numero, sa paghahanap ng mga itinatagong katotohanan sa likod ng mga peking libro ng kwenta. Ang amoy ng mga lumang libro at papel ay sumalubong sa akin, isang pamilyar na halimuyak na hindi nagpapaalala ng katandaan kundi ng mga laban na aking nilabanan at pinagtagumpayan. Dito, ako ay higit pa sa isang auditor. Dito, ako ay naging isang mangangaso. Isang mangangaso ng mga manloloko, mga buwaya sa anyo ng mga negosyante. At sa loob ng maraming taon sa matataas na gusali ng Makati, kinilala nila ako hindi sa aking pangalan, kundi sa isang bansag na bumubulong sa mga pasilyo kapag ako'y dumarating. Ang taga-kwenta ng Makati. Dahil sa huli, lahat ay kailangan magbayad. Sa likod ng isang malaking aparador na puno ng mga libro tungkol sa batas at accounting, mayroong isang tagong mekanismo. Itinulak ko ang isang partikular na aklat, isang makapal at luma ng kopya ng The Art of War at isang bahagi ng pader ang marahang gumalaw ng walang ingay, naglalabas ng isang bakal na kahadayero na matagal nang nakatago sa semento. Ang aking mga daliri na kanina lamang ay nagkukunwaring nanginginig at hirap ng gumalaw, ay mabilis at tiyak na ipinasok ang kombinasyon. Isang serye ng mga numerong hinding-hindi ko kailanman malilimutan. Ang kaarawan ni Elena, ang kaarawan ni Ana, at ang araw ng aming kasal. Sa huling pihit, isang malakas na click ang umaling-awngaw sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng pagbubukas ng nakaraan, binuksan ko ang mabigat na pinto ng safe. Sa loob, hindi ginto o pera ang nakatago, kundi mga kasangkapan ng aking dating propesyon. Isang maliit, kulay itim na notebook na puno ng mga pangalan, numero at mga kodigo na ako lang ang nakakaintindi. Isang maliit na debateryang recorder, mas maliit pa sa isang kahanang posporo, ngunit kayang kumuha ng pinakamalinaw na usapan. At sa ilalim ng lahat ng ito, nakabalot sa isang malinis na tela na may amoy pa ng langis, ay isang maliit na pistola. Hindi ko ito hinawakan sa loob ng 20 taon, simula nang ipinangako ko kay Elena na tatalikuran ko na ang panganib. Ngunit ngayon, ang panganib ay kumatok mismo sa aming pintuan. Kinuha ko ang notebook at ang recorder. Ang baril, iniwan ko muna. Hindi pa ito ang panahon para doon. Ang laban na ito ay hindi kailangang daanin sa dahas, kundi sa talino at estratehiya. Binuklat ko ang notebook sa isang partikular na pahina. Ang tinta ay medyo kumupas na, ngunit ang pangalan ay malinaw pa rin. Reyes. Sa ilalim nito ay isang numero ng telepono. Kinuha ko ang isang luma ngunit gumagana pa ring telepono mula sa aking desk, isang modelong hindi basta-basta matutunton. Denial ko ang numero at ang aking puso ay panandaliang bumilis habang hinihintay ang pagsagot. Pagkatapos ng 2 ring, isang magaspang na boses ang sumagot. Sino to? Hindi ako nagpakilala sa aking pangalan. Ginamit ko ang aming lumang kodigo. Ang agila ay kailangan ng lumipad muli, sabi ko sa isang mahinaw na boses. Nanahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang isang malalim na paghinga at pagkatapos ay pagbabago sa tono ng boses mula sa pagkairitado tungo sa paggalang at pagkaalerto. Senyor Ricardo, sabi niya, matagal na panahon, akala ko'y namahinga na kayo. Ang pamamahinga ay para sa mga patay Reyes, sagot ko. Ang bawat salita ay may bigat, at ako ay buhay na buhay. Mayroon akong trabaho para sa iyo, kahit ano, senyor, para sa inyo, kahit ano. Mayroon akong ahas na pumasok sa aking pamamahay, paliwanag ko. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Oo, kapangalan mo, isang malaking kabalintunaan. Manugang ko siya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang mga utang, ang kanyang mga koneksyon, lalo na ang isang babaeng nagngangalang Katrina. Bawat sekreto, bawat kahinaan, intindihin mo, Reyes. Walang puwang para sa pagkakamali.
Ang kaligtasan ng aking anak ang nakataya. Masusunod, Senyor Ricardo, sabi ni Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo. Ituring niyo nang tapos ang trabaho. Ibinaba ko ang telepono. Isang bagong uri ng enerhiya ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang galit at pighati ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mayroon na itong direksyon, mayroon na itong plano. Ang taga-kwenta ng Makati ay hindi pa tapos. Sa katunayan, siya ay nagsisimula pa lamang. At si Marco, ang kawawang Marco, malapit na siyang makatanggap ng kanyang singil. Ilang oras ang lumipas, ang bahay ay nanatiling tahimik. Ngunit para sa akin, ang katahimikan ay puno ng mga plano at nagbabadyang mga hakbang. Nakaupo ako sa sala, nagbabasa ng diaryo, muling isinusuot ang maskara ng isang ordinaryong pensyonado nang marinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng susi sa pinto. Hindi ito ang karaniwang tunog ng pagdating ni Ana, na palaging may kasamang sigla at kaunting kalabog dahil sa kanyang pagmamadali. Ang tunog na ito ay mabagal, nag-aalangan, na parang ang simpleng pagbubukas ng pinto ay isang napakabigat na gawain. Nang bumukas ang pinto, ang unang nakita ko ay ang kanyang anino, isang aninong tila pagod at nabibigatan. Pagkatapos ay pumasok siya. Ang aking puso ay tila piniga. Ang Ana na tumayo sa aking harapan ay malayong-malayo sa masayahin at matatag na babae na aking pinalaki. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na parang makailang ulit na niyang sinabunutan sa pag-aalala. Ang kanyang mga mata na dati kumikinang ay ngayon ay kulimlim at napapalibutan ng maitim na bilog. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay na parang pasa niya ang isang hindi makitang krus. Bawat galaw niya ay mabagal. Bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. Ito ang resulta ng psychological torture. Ito ang ginawa ni Marco sa aking anak, sa aking kaisa-isang anak. Isang galit na nag-aapoy ang umakyat mula sa aking sikmura, ngunit pilit ko itong nilunok. Hindi ito ang oras. Kailangan ako ni Ana ngayon, hindi bilang isang tagapaghiganti, kundi bilang isang ama. Ana, anak, malumanay kong tawag. Dahan-dahang ibinababa ang aking diaryo. Napalingon siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagyo ng mga emosyon, takot, pagod, at isang pighati na napakalalim. Tila isang iglap lang, ang kanyang lakas ay tuluyang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang humahagulgol siya ng malakas. Agad akong tumayo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalala. Inalalayan ko siya, niyakap ng mahigpit habang patuloy siya sa pag-iyak sa aking dibdib. Itay, paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikpi. Hindi ko na po kaya. Shh, anak, nandito lang si Itay. Ano bang nangyari? Tanong ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Sinusubukang ibigay ang lahat ng lakas at kapanatagan na kaya kong ibigay. Huminto siya sa pag-iyak ng bahagya, sapat lamang upang makapagsalita, ngunit ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Si Inay po, si Inay? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Narinig ko na naman po siya, Itay. Tinatawag niya ako. Sabi niya, ay hindi siya matahimik dito sa bahay. Nasasaktan daw po siya, nahihirapan. Ramdam na ramdam ko ang bawat kasinungalingan ni Marco na lumalabas sa bibig ng aking anak bilang kanyang katotohanan. Ramdam ko ang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Ngunit sa labas, ipinakita ko lamang ang mukha ng isang nag-aalalang ama. Anak, baka naman guni-guni mo lang yan. Pagod ka lang siguro sa trabaho? Hindi po, Itay. Totoo po, nakikiit niya. Lalong humigpit ang kanyang yakap sa akin. Sabi ni Marco, nararamdaman din daw po niya ang lamig, ang mga bulong sa gabi. Itay, nagdurusa po si Inay dahil sa atin. Ayaw niya tayong umalis dito pero nasasaktan siya. Kailangan na po nating gawin ang tama. At doon, sinabi niya ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Marco, ang mismong layunin ng lahat ng kanyang panlilinlang. Tumingala si Ana sa akin
Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Itay, parang awa niyo na po. Ibenta na po natin ang bahay. Ito lang po ang paraan para matahimik na ang kaluluwa ni inay. Kung mahal niyo po kami, kung mahal niyo po si inay, pakawalan na po natin siya. Ang bawat salita niya ay parang isang punyal na tumutusok sa aking puso. Hindi dahil naniniwala ako sa kanyang sinasabi, kundi dahil nakikita ko kung gaano kalalim ang sugat na nilikha ni Marco sa kanyang isipan. Ginagamit niya ang pagmamahal ng aking anak para sa kanyang ina bilang sandata laban sa kanya. Ang kalupitan nito ay hindi masukat. Niyakap ko si Ana ng mas mahigpit pa. Wala akong sinabi kundi mga salitang nagpapatahan. Sige na anak, tahan na, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ito, aayusin natin ang lahat. Inalalayan ko siyang tumayo at ihatid sa kanyang silid. Hinintay na siya ay mahiga at pumikit. Ngunit nang isara ko ang pinto ng kanyang kwarto at muling harapin ang katahimikan ng aming sala, ang lungkot sa aking puso ay napalitan ng isang matigas na pangako. Tumingin ako sa litrato naming tatlo ni Elena na nakapatong sa isang mesa. Nakangiti kami roon, masaya, walang kamalay-malay sa kasamaang darating. Sa aking isipan, kinausap ko ang aking yumaong asawa. Elena, mahal ko, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masira ng sino man ang ating pamilya. Hindi ko hahayaang saktan niya pa ang ating anak. Ibabalik ko ang katinoan sa ating pamamahay. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Ana. Ang bahay na ito ay hindi isang kulungan para sa isang kaluluwa. Ito ay magiging isang bitag. Isang bitag para sa isang sakim na manugang. Ang mga salita ni Ana ay tumusok sa aking puso na parang mga bubog ng salamin. Itay, parang awa niyo na po, ibenta na po natin ang bahay. Ang makita ang aking kaisa-isang anak na nagmamakaawa, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang isipan ay ginugulo ng isang kasinungalingan na buong puso niyang pinaniniwalaan. Iyon ang pinakamatinding sakit na naramdaman ko mula nang pumanaw si Elena. Sa sandaling iyon, alam ko na ang pagmamatigas ay lalo lamang magpapalala sa kanyang kalagayan. Ang patuloy na pagtanggi ay magmumukha lamang katigasan ng ulo ng isang matanda sa kanyang paningin at lalo lamang siyang itutulak papalapit kay Marco, ang mismong ahas na unti-unting lumalason sa kanyang isipan. Kailangan kong kumilos. Ngunit ang aking pagkilos ay dapat balot sa pagkukunwari. Kailangan kong isakripisyo ang isang laban para mapagtagumpayan ang buong digmaan. Huminga ako ng malalim, ipino ng lahat ng aking lakas upang magpakita ng isang mahinahon at mapagmahal na ama, habang sa loob-loob ko, ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Marahan kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito at nanginginig pa rin. Sige anak, sabi ko sa isang boses na pilit kong pinatatag, ngunit may bahid ng kunwaring kalungkutan. Kung iyan ang magpapatahimik sa iyong kalooban at sa kaluluwa ng iyong ina, sige. Pumapayag na ako. Nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang desperasyon ay napalitan ng isang munting kislap ng pag-asa at ginhawa. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat po, Itay. Maraming salamat po. Bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal pa rin dahil sa pag-iyak. Niyakap ko siya pabalik habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan sa pader kung saan nakasabit ang aming larawan ng pamilya. Elena, patawarin mo ako sa pagsang-ayon sa kabalbalang ito, ngunit ito ang tanging paraan para mailigtas ko ang ating anak. Pumayag ako sa labas, ngunit sa loob, isang makina ang nagsimulang umandar. Ang desisyong ito ay hindi isang pagsuko, ito ay isang estratehiya. Ito ang magbibigay sa akin ng oras na aking kailangan. Ang pagsang-ayon ko ang magpapakalma kay Marco, magpapababa ng kanyang depensa at magbibigay sa kanya ng isang huwad na pakiramdam ng tagumpay. At habang siya ay nagagalak sa kanyang nalalapit na panalo, ako naman ay palihim na maghahanda ng aking mga sandata. Kinabukasan,
Habang abala si Marco sa paghahanap ng mga posibleng bibili, sinabi ko kay Ana na ako na ang bahala sa mga papeles. Anak, para masigurado nating mapupunta sa tama ang lahat, gagamitin natin ang dati kong abogado, si Attorney de la Cruz. Matagal na siyang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Alam niya ang mga pasikot-sikot sa mga ganitong bagay, paliwanag ko. Pumayag naman agad si Ana, nagtitiwala sa aking desisyon. Ang hindi niya alam, ang unang utos ko kay Attorney de la Cruz ay hindi para bilisan ang pagbenta, kundi para patagalin ito sa legal na paraan hanggat maaari. Bawat araw, bawat linggo na aming makukuha ay isang pagkakataon para sa akin na makakalap ng ebidensya. Ngunit mayroon pa akong isang mahalagang hakbang na kailangang gawin. Isang hakbang na magsisilbing aking pinakamatibay na pananggalang. Alam kong sa oras na malaman ni Marco ang aking mga plano, ang unang-una niyang gagawin ay questionin ang aking pag-iisip. Gagamitin niya ang aking edad laban sa akin. Sasabihin niyang ako ay ulyanin na hindi na ako makapag-isip ng tama, na ako ay isang panganib sa aking sarili. Kaya naman, sa isang hapon na alam kong wala si Marco at si Ana ay nasa trabaho, palihim akong nagpunta sa isang kilalang psychiatrist sa St. Luke's. Nagpanggap akong isang matandang nag-aalala lamang sa kanyang memorya. Doktor, nitong mga nakaraang araw kasi parang madali na akong makalimot, pagsisinungaling ko. Gusto ko lang pong masigurado na maayos pa ang lahat. Alam niyo na, para hindi ako maging pabigat sa aking anak. Sumailalim ako sa isang serye ng mga pagsusulit. Mga tanong tungkol sa petsa, mga simpleng kalkulasyon, mga pagsubok sa memorya. Sinagot ko ang lahat ng may sapat na kahusayan, ngunit nagpakita rin ako ng bahagyang pag-aalinlangan paminsan-minsan para magmukha itong natural. Sa huli, ang sabi ng doktor, Mr. Ricardo, ang inyong pag-iisip ay kasing talas pa rin ng isang taong mas bata sa inyo ng 20 taon. Ang inyong nararanasan ay normal lamang sa inyong edad. Huwag po kayong mag-alala. Ngunit hindi ako umalis doon hanggat hindi ko nakukuha ang aking kailangan. Isang opisyal na medical certificate, isang dokumentong pirmado at may selyo na nagsasabing ako ay of sound mind and full mental capacity. Inilagay ko ang dokumentong iyon sa aking kaha de hierro. Ito ang aking alas. Isang alas na hindi nila alam na hawak ko. Hahayaan ko silang isipin na ako ay isang mahinang hari sa larong ito ng chess. Ang hindi nila alam, hawak ko ang reyna at naghihintay lamang ako ng tamang pagkakataon para gumawa ng aking checkmate. Habang pinapatagal ni Attorney de la Cruz ang mga papeles sa ilalim ng iba't ibang legal na dahilan, at si Marco naman ay nagiging kampante sa kanyang inaakalang nalalapit na tagumpay, alam kong ang orasan ay hindi titigil sa pagtakbo para sa akin. Bawat araw na lumilipas na si Ana ay naniniwala sa masamang panlilinlang na ito ay isang araw na lalong lumalalim ang lason sa kanyang isipan. Kailangan ko ng matibay, hindi maitatangging ebidensya. Isang ebidensya na hindi lamang magpapatunay ng kanyang masamang balak, kundi magpapakita rin sa buong mundo at higit sa lahat kay Ana ng kanyang tunay na kalupitan. Kailangan kong makuha ang mismong sandata na kanyang ginagamit laban sa amin, ang boses. Kailangan kong mahuli sa akto ang paglikha sa peking boses ni Elena. Ang pagkakataon ay dumating isang Huwebes ng gabi. Nagpaalam si Marco na mayroon daw siyang mahalagang overtime sa trabaho. Kailangan daw tapusin ang isang importanteng report. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Isang kasinungalingan na naamoy ko mula pa sa kabilang silid. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali at mayroon siyang daladalang isang maliit na itim na bag na hindi niya karaniwang dinadala na tila maingat niyang tangan. Ito na iyon. Ang kutob ko na hinasa ng 40 taon sa paghahanap ng mga pandaraya sa mga libro ng kwenta ay sumisigaw na ngayong gabi mayroong mangyayari. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong isugal ang aking kaligtasan. Kailangan kong gawin ang isang bagay na mapanganib. Hinintay kong lumalim ang gabi. Hinintay kong manahimik ang buong kabahayan at ang tanging maririnig na lamang
ay ang malayong tahol ng aso sa kabilang kanto at ang mahinang ugong ng aircon sa kwarto ni Ana. Tiniyak kong mahimbing na ang kanyang tulog, ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Pagkatapos, suot ang isang lumang itim na jacket at pantalon. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay na parang isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Ang bawat hakbang ko ay maingat, pinipigilan kong lumikha ng kahit anong ingay sa sahig na gawa sa kahoy. Ang Ricardo na mahina at ulyanin ay pansamantalang naglaho. Ang lumabas sa dilim ng gabi ay ang Ricardo na sanay sa panganib, ang Ricardo na gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa aking bulsa, dala ko ang isang maliit na aparato na ipinadala sa akin ni Reyes sa pamamagitan ng isang tapat na mensahero kaninang umaga. Isang GPS tracker na may kasamang high fidelity na mikropono, hindi mas malaki sa isang barya ng 10 piso. Ang plano ay simple sa isip, ngunit napakadelikado sa pagsasagawa. Kailangan kong mailagay ito sa sasakyan ni Marco nang hindi niya kailanman malalaman. Narating ko ang garahe. Ang kanyang kotse ay naroon, isang itim na anino sa dilim, malamig at tahimik sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib, isang tambol na tila naririnig sa buong paligid. Paano kung may makakita sa akin? Paano kung may kapitbahay na gising pa? Paano kung bigla siyang bumalik dahil may naiwan? Pilit kong inalis ang mga pag-aalinlangang iyon sa aking isipan. Nakita ko na ang ganitong takot sa mata ng mga taong nagnanakaw sa kumpanya, ang takot na mahuli. Hindi ako dapat maging katulad nila. Ako ay nasa panig ng tama. Ako ang hustisya. Dahan-dahan akong gumapang sa malamig na semento patungo sa ilalim ng sasakyan. Ang amoy ng alikabok at lumang langis ay dumikit sa aking damit at kamay. Kinapa ko ang malamig na metal sa ilalim, naghahanap ng isang ligtas, ngunit magandang lugar kung saan hindi ito madaling makikita. At doon, sa isang patag na bahagi ng chassis, malapit sa gulong sa likuran, idinikit ko ang maliit na aparato. Ang magnet nito ay napakalakas. Narinig ko ang isang mahinang thud nang dumikit ito. Hindi ito basta-basta mahuhulog. Matagumpay. Mabilis ngunit maingat akong gumapang pabalik at walang ingay na bumalik sa loob ng bahay. Mula sa aking opisina, binuksan ko ang isang lumang laptop na inihanda ko para lamang sa layuning ito. Isinaksak ko ang kasamang receiver at isinuot ang headphones. Isang mapa ang lumitaw sa screen at isang maliit na kumikislap na pulang tuldok ang nagpapakita ng lokasyon ng sasakyan ni Marco. Sinundan ko ito ng aking mga mata, dumaan ito sa EDSA, ang pamilyar na agos ng mga ilaw. Lumiko ito patungong Quezon City hanggang sa huminto ito sa isang lugar na tila isang maliit at hindi gaanong kilalang apartment complex sa may bandang Cubao. Huminga ako ng malalim. Ito na, inactivate ko ang mikropono. Sa una, puro static lamang at mahinang ingay ng kalye ang aking naririnig. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse at dalawang boses ang nagsalita. Ang isa ay kay Marco, pamilyar at puno ng kasakiman. Ang isa pa ay sa isang babae, si Katrina. Sigurado ka bang hindi tayo nasundan? Tanong ng babae, ang kanyang boses ay may bahid ng nerbiyos. Relax ka lang, sagot ni Marco. Akala ng matanda, nasa trabaho ako at si Ana, tulog na yon. Isang iyak lang sa telepono. Naniniwala na agad, narinig ko ang kanilang tawanan. Isang tawanan na parang kaskas ng pako sa pisara. Dinala nila ang kanilang mga gamit sa loob ng isang apartment at dahil malapit lamang ito sa kotse, malinaw ko pa ring naririnig ang lahat. Narinig ko ang pag-setup nila ng isang laptop. At pagkatapos ay narinig ko ang pinakamasakit na tunog sa lahat. Narinig nila ang boses ni Elena mula sa isang lumang recording ng aming answering machine na marahil ay palihim na ninakaw ni Marco. Ricardo, mahal, umuwi ka na, nag-aalala ako sa iyo. Paulit-ulit itong pinatugtog at pagkatapos narinig ko si Katrina na ginagaya ito, bawat tono, bawat paghinto. Ricardo, mahal, umuwi ka na, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi, sabi ni Marco. Gawin mong mas parang nagmamakaawa.
Gawin mong parang nga nahihirapan talaga siya, iyon ang mas tatatak sa isip ni Ana. Habang sila ay nagtatawanan at nagpa-practice, ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aking mga kamay ay naikuyom ko ng napakahigpit. Ang alaala ng aking asawa, ang pagmamahal niya, ay ginagawa nilang isang sirko, isang kasangkapan para sa kanilang kasakiman. Hindi ko namalayan, tumutulo na pala ang aking mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Maingat kong pinindot ang record button. Bawat salita, bawat tawa, bawat pag-instruct ni Marco, lahat ay nakuha. Ito na. Ito na ang ebidensya, ang patunay na magpapabagsak sa kanila. At sa gabing iyon, habang sila ay lumilikha ng isang piking multo, hindi nila alam na nagising nila ang isang tunay na halimaw. Hawak ko na ang espada. Ngayon, kailangan ko namang ihanda ang bitag. Ang recording ay ang aking patunay. Ngunit alam kong sa isang korte, maaari pa rin itong pagdebatehan. Maaring sabihin ni Marco na ito ay gawa-gawa lamang. Kailangan ko ng isang bagay na mas tiyak, isang bagay na siya mismo ang pipirma, isang bagay na magkukulong sa kanya ng walang kawala. Kinabukasan tumawag ako kay Reyes. Nakuha ko na, sabi ko sa telepono, walang paligoy-ligoy. Mayroon na akong recording ng kanilang ginagawa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Narinig ko ang isang mahinang pagsinghap sa kabilang linya. Walang hiya, bulong ni Reyes. Walang kaluluwa ang mga taong yan, Senyor Ricardo. Tama ka, sagot ko. At dahil diyan, sisiguraduhin nating haharapin nila ang hustisya. Ngayon, kailangan ko ang ikalawang bahagi ng iyong trabaho. Nalaman mo na ba ang tungkol sa kanyang mga utang? Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng kaluskos ng mga papel. Opo, Senyor, sabi ni Reyes. At mas malaki pa sa inaasahan ninyo, may utang si Marco na 5 milyong piso sa isang kilalang loan shark sa Pasay, si Mang Tonyo. At base sa aking impormasyon, malapit nang matapos ang palugit niya. Desperado na siyang makahanap ng pera. 5 milyong piso, iyon pala ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Ang takot niya ay hindi sa multo ng aking asawa, kundi sa multo ng isang loan shark na maaaring maningil sa kanya anumang oras. Isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang ideya na malamig, kalkulado, at walang awa. Reyes, sabi ko, mayroon akong ipagagawa sa iyo, isang bagay na nangangailangan ng malaking pag-iingat. Kahit ano po, Senyor, huminga ako ng malalim. Gusto kong bilhin mo ang utang ni Marco. Nagulat si Reyes. Ano po? Bibilhin natin ang utang niya? Oo, sagot ko. Hanapin mo si Mang Tonyo, sabihin mo, may interesadong bilhin ang utang ni Marco Reyes ng buo, cash. Magalok ka ng halagang hindi niya matatanggihan. Marahil ay 4 na milyon. Para sa kanya sigurado na ang pera kaysa sa maningil pa siya sa isang taong walang maibayad. Siguraduhin mong ang lahat ng papeles ng utang, lalo na ang promissory note na pinirmahan ni Marco, ay mapupunta sa iyo. Gawin mo ito sa pamamagitan ng isang dummy company. Ayokong malaman ni Numan, lalo na ni Marco na ako ang nasa likod nito. Masusunod po, Senyor, sabi ni Reyes, at sa kanyang boses, narinig ko ang paghanga sa plano. Naiintindihan ko na. Sa oras na mapasa atin ang utang, tayo na ang kanyang loan shark. Hindi, pagtatama ko, ako na ang kanyang bangungot. Sa sumunod na 2 araw, kumilos si Reyes ng mabilis. Matagumpay niyang nabili ang utang ni Marco. Ang orihinal na promissory note na may pirma ni Marco ay nasa kamay ko na ngayon. Ako na sa legal na paraan, ang may-ari ng kanyang 5 milyong pisong utang. Ngayon, kailangan ko nang ihanda ang panghuling bahagi ng bitag. Muli akong nakipagkita kay Attorney De La Cruz, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para pag-usapan ng pagbebenta ng bahay. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng aking ebidensya, ang medical certificate, ang promissory note, at ipinarinig ko sa kanya ang isang bahagi ng recording. Napailing na lamang ang matandang abogado. Ricardo, kaibigan, anong klaseng halimaw ang pinapasok mo sa iyong pamilya? Tanong niya. Isang halimaw na malapit ng makulong sa hawla, sagot ko, at kailangan ko ang tulong mo para gawin ang hawlang iyon.
Inilatag ko ang aking plano. Gusto kong gumawa ka ng isang dokumento. Sa unang tingin, ito ay magmumukhang isang simpleng deed of absolute sale para sa bahay. Ngunit sa loob nito, maglalagay tayo ng mga espesyal na clause, mga nakatagong probisyon, isang trap contract. Ipinaliwanag ko ang detalye. Maglalagay kami ng isang clause na nagsasabing sa pagpirma ng dokumento at pagtanggap ng advanced payment na gagawin naming napakaliit, sabihin nating 100,000 piso lamang, ang nagbebenta na si Ana bilang tagapagmana na may pahintulot ko ay sumasang-ayon na akuin ang anumang natitirang obligasyong pinansyal nang bumibili na may kaugnayan sa ari-arian. Sa madaling salita, kapag pumirma si Marco bilang kinatawan ni Ana, hindi niya alam na sa legal na paraan inaako niya ang sarili niyang 5 milyong pisong utang na ngayon ay pag-aari ko na. Ang bahay at lupa na nagkakahalaga ng marahil 20 milyon ay magiging kabayaran sa utang na iyon at higit pa. Siya ay aalis na walang-wala at may utang pa sa akin. Ito ay isang legal na obra maestra ng paghihiganti. Nagtrabaho kami ni Attorney De La Cruz ng buong maghapon. Inayos namin ang bawat salita, tiniyak na ang lahat ay legal at hindi maaaring kwestiyonin sa korte. Pagdating ng gabi, hawak ko na ang dokumento. 4 na pahina ng papel na naglalaman ng pagbagsak ni Marco. Tinitigan ko ito. Ito na ang katapusan niya. Ang kailangan na lang ay ang kanyang pirma. Ang pirma na buong kasabikan niyang ibibigay sa pag-aakalang yon ang magiging susi sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam na iyon pala ang magiging selyo ng kanyang sariling kapahamakan. Ang bitag ay handa na. Ang mga legal na dokumento ay nakahain. Ang ebidensya ay ligtas na nakatago. Ngunit alam ko sa aking karanasan sa mga manloloko na ang kanilang pinakamalaking sandata ay ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang kapal ng mukha. Kailangan kong sirain iyon bago pa man siya makarating sa pirmahan. Kailangan kong wasakin ang kanyang isipan bago ko wasakin ang kanyang mga plano. Hindi sapat na matalo siya. Kailangan kong matiyak na alam niyang siya ay natalo dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali at sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay naging isang giyera sa isipan at sa larangang ito, ako ang mas may karanasan. Bago ang araw ng nakatakdang pagpirma ng kontrata, bumili si Reyes, ayon sa aking utos, ng 2 murang burner phone, mga teleponong hindi maaaring matuntun pabalik sa amin. Isang simpleng kasangkapan para sa isang komplikadong psychological attack. Nagsimula ang operasyon sa gabi, bago ang pirmahan. Alam kong sa mga oras na ito, ang kaba at kasabikan ni Marco at Katrina ay nasa sukdulan. Handa na silang anihin ang bunga ng kanilang kasamaan. Iyon ang perpektong oras para magtanim ng duda. Gamit ang unang burner phone, nagpadala ako ng isang maikling text message kay Katrina. Simple lang ang mensahe, ngunit bawat salita ay may lason. Narinig ko ang plano ni Marco. Kukunin niya ang malaking parte, mga 8%, at iiwan ka niya kapag nakuha na ang pera mula sa crypto exchange. Mag-ingat ka. Iyon lang, walang pangalan, walang paliwanag. Hahayaan kong ang kanyang sariling kasakiman at kawalan ng tiwala ang magpatuloy ng kwento sa kanyang isipan. Alam ko ang uri ng mga tao na tulad nila, ang kanilang pagsasama ay hindi binuo sa tiwala, kundi sa parehong kasakiman. At ang kasakiman ay madaling gawing pagdududa. Isang maliit na binhi lamang ang kailangan. Pagkatapos ng 10 minuto, gamit ang pangalawang burner phone, si Marco naman ang aking pinadalhan. Ang mensahe para sa kanya ay iba. Kailangan nitong patamain ang kanyang pinakamalaking takot, ang mahuli. May kumakanta na. Nakikipag-usap na si Katrina sa mga pulis para iligtas ang sarili niya. Alam na nila ang tungkol sa audio file. Ingat! Muli maikli at walang pagkakakilanlan, ngunit para sa isang taong may ginagawang masama, ang ganitong mensahe ay parang isang bombang sumabog sa kanyang harapan. Ngayon hindi na lamang niya kailangang mag-alala sa akin. Kailangan na rin niyang pagdudahan ang kanyang nag-iisang kasabwat.
Ang pundasyon ng kanilang operasyon, ang kanilang tiwala sa isa't isa, ay nagsimula ng gumuho. Isinara ko ang 2 telepono, binali ang mga SIM card, at itinapon sa magkahiwalay na basurahan sa kabilang kanto. Tapos na ang aking trabaho para sa gabing iyon. Hindi ko nakikita ang kanilang reaksyon, ngunit malinaw kong naiilarawan sa aking isipan ang mga sumunod na nangyari. Ang galit na tawag ni Marco kay Katrina. "Anong pinagsasabi mo sa mga pulis? Taksil ka?" Ang nagtatakang sagot ni Katrina. "Anong sinasabi mo? Ikaw ang taksil. Plano mo pala akong lokohin sa pera?" Ang kanilang sigawan, ang kanilang mga akusasyon, ang kanilang perpektong plano ay biglang naging isang magulong bangungot ng pagtataksil. Ang kanilang pagiging magkakampi ay biglang naging isang mapait na labanan ng kung sino ang unang magliligtas sa sarili. Sa isang iglap, ginawa ko silang magkaaway. At sa kanilang pag-aaway, sila ay magiging pabaya. Sila ay magkakamali. Kinabukasan, ilang oras bago ang itinakdang pagpirma, nagpadala ako ng huling mensahe kay Marco gamit ang isa pang bagong burner phone. Nakatakda na ang entrapment operation mamaya. "Huwag kang pumirma. Pitag yan. Ito ang huling saksak." Ang layunin nito ay hindi para pigilan siyang pumunta. Ang layunin nito ay para ganap na guluhin ang kanyang isipan. Ngayon, papasok siya sa aking bahay na may 2 magkasalungat na ideya sa kanyang utak. Sa isang banda, ang kasabikan na makuha ang pera. Sa kabilang banda, ang matinding takot na baka ito ay isang bitag. Ang kanyang kumpiyansa ay maglalaho, papalitan ng matinding kaba at pagdududa sa bawat galaw, sa bawat salita. Hindi na siya ang mandaragit na papasok sa aking bahay. Siya na ngayon ang nasisindak na biktima. Hindi alam kung sino o ano ang paniniwalaan. Papunta pa lamang siya sa kanyang inaakalang tagumpay. Ngunit sa totoo lang, wasak na ang kanyang isipan. Umupo ako sa aking paboritong silya sa sala, katabi ang mesang nakapatong ang maayos na inihandang kontrata. Kalmado ako, tahimik. Hinihintay ko ang pagdating ng isang lalaking pinahirapan ng kanyang sariling konsensya at ng mga kasinungalingang aking itinanim. Ang giyera ay halos tapos na. At nanalo ako, hindi pa man niya na itititik ang kanyang pangalan sa papel. Ang pirma na lamang ang kulang. Ang huling formalidad sa isang laban na matagal nang natapos sa anino ng pagdududa at takot. Ang opisina ni Attorney de la Cruz ay tila isang lugar na hango sa nakaraan. Ang hangin ay mabango sa amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga estante na puno ng makakapal na aklat ng batas, mga tahimik na saksi sa hindi mabilang na mga kwento ng tagumpay at kabiguan. Sa gitna ng silid ay isang malaking mesa na yari sa narra, makintab at mabigat. At sa ibabaw nito nakalatag ang isang dokumento, ang kontrata, ang bitag. Nakaupo kami sa paligid ng mesa. Si Ana sa aking tabi, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan, ang kanyang mukha ay pinaghalong pag-asa at pagod. Si Marco na nakaupo sa tapat namin ay hindi mapakali. Pilit siyang ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay mailap, mabilis na gumagalaw, na parang isang hayop na nakakaramdam ng panganib na hindi niya makita. Ang mga text message, alam kong ginugulo nito ang kanyang isipan, at si Attorney de la Cruz sa dulo ng mesa ay isang larawan ng profesionalismo. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Ako naman, ako ay nanatili sa aking papel. Ang matandang si Ricardo, bahagyang hukot, ang aking mga kamay ay marahang nanginginig habang hawak ko ang aking baston, ang huling pag-arte, ang huling pagkukunwari bago bumagsak ang lahat. Kung maayos na po ang lahat at nabasa na ninyo ang mga nilalaman, sabi ni Attorney de la Cruz sa isang formal na tono, maaari na po nating simulan ang pagpirma. Itinulak niya ng marahan ang kontrata patungo sa gitna ng mesa. Sa tabi nito ay isang mamahaling pluma. Ang paningin ni Marco ay tila na magnet sa pluma. Ito na ang sandaling kanyang hinihintay, ang katuparan ng kanyang masamang plano. Nakita ko ang isang munting ngiti sa kanyang labi habang inaabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa pluma. Ang puso ko ay tumibok ng mas mabilis.
ito na ang tamang-tamang sandali. Ang sandali ng paghuhukom. Marahan, ngunit may bigat, inilapag ko ang aking kamay sa ibabaw ng kontrata, tinatakpan ang linya kung saan siya pipirma. Sandali, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na mahina, hindi na paos. Ito ay kalmado, matatag, at may lamig na tila nagpababa ng temperatura sa buong silid. Napatigil si Marco. Ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na gulat at takot sa kanyang mga mata. Maging si Ana ay napatingin sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Itay, anong... Dahan-dahan akong umupo ng tuwid. Ang pagiging hukot ay naglaho. Ang panginginig sa aking mga kamay ay nawala. Tinitigan ko si Marco, mata sa mata. Ang matandang ulyanin na kanyang minamaliit sa loob ng maraming linggo ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay ang auditor, ang mga ngaso. Bago ka pumirma diyan, Marco, sabi ko, mayroon lamang akong ilang bagay na gustong linawin. Mula sa aking briefcase sa sahig, kinuha ko ang isang folder. Ang unang papel na aking inilabas ay isang dokumentong may selyo mula sa ospital. Inilapag ko ito sa mesa. Iniisip mo, Marco, na ako ay ulyanin na? Nawala na ako sa tamang pag-iisip? Basahin mo ito. Ito ay isang medical certificate mula sa isang kilalang psychiatrist. Sinasabi dito na ang aking isipan ay malinaw. Malinaw na malinaw para makita ang lahat ng iyong ginagawa. Namutla si Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Bago pa siya makabawi, inilabas ko ang pangalawang dokumento. Ang promissory note ng kanyang utang, 5 milyong piso, Marco. Iyan ang utang mo kay Mang Tonyo, hindi ba? Namilog ang kanyang mga mata. Paano? Nabenta na niya ang utang mo, Marco, at ang kumpanyang bumili ay pag-aari ko. Ang pagkalito sa mukha ni Ana ay napalitan ng pagkabigla. Ipinaliwanag ko, ang kontratang ito, Ana, anak, ay hindi isang simpleng kasulatan ng pagbebenta. Ito ay isang bitag. Sa oras na pirmahan niya ito, legal niyang inaako ang pagbabayad sa kanyang 5 milyong pisong utang gamit ang ating bahay bilang kabayaran. Aalis siyang walang-wala. Tumingin ako kay Marco na ngayon ay nanginginig na. Iyan sana ang plano, ang kunin ang lahat sa iyo sa legal na paraan. Ngunit, meron pang mas malala sa pagnanakaw ng pera, hindi ba? At doon, binuksan ko ang aking laptop. Ang huling ebidensya, ang pinakamasakit sa lahat. Ana, anak, patawarin mo ako sa sakit na idudulot nito sa iyo. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Pinindot ko ang play button. Ang katahimikan sa opisina ay binasag ng isang tunog. Ang boses ng aking asawa, ang boses ni Elena. Ricardo, mahal, umuwi ka na. Narinig ko ang pagsinghap ni Ana sa aking tabi. At pagkatapos, ang boses ni Katrina, ang kanyang pilit na panggagaya. At ang boses ni Marco na nagtuturo. Gawin mong mas parang nagmamakaawa. Gawin mong parang nahihirapan talaga siya. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Ana ay gumuho. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Ang pagtanggi, ang sakit. At pagkatapos ay ang katotohanan. Isang katotohanan na kasing sakit ng isang punyal sa puso. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Bakit, bulong niya? Bakit mo ginawa ito sa amin? Ginagamit mo ang alaala ng aking ina. Si Marco ay hindi na makapagsalita. Siya ay nasukol. Wala na siyang lusot. Siya ay parang isang daga na nakulong sa isang sulok. Tumayo siya na parang tatakas. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makahakbang, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama si Reyes na tahimik na nakatayo sa kanilang likuran. Ang lahat ay nakaplano. Ang lahat ay nakasynchronize. Marco Reyes, sabi ng isang pulis sa isang malakas at malinaw na boses, ikaw ay inaaresto sa salang attempted estafa at psychological abuse. Kasama rin ang kanyang kasabwat na si Katrina. Hinihintay na siya ng mga kasama natin sa labas ng apartment niya. Dagdag ni Reyes, tumitingin sa akin.
Isang mabilis na tango lamang ang aking isinagot. Ang pagpupumiglas ni Marco ay walang saysay. Ang pagtanggi niya ay walang bigat. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay naghanap ng tulong ng awa. Tumingin siya kay Ana. Ngunit ang nakita niya ay hindi awa, kundi ang mukha ng isang babaeng winasak niya ang puso. Tumingin siya sa akin. Ang nakita niya ay hindi ang isang mahinang matanda, kundi ang arkitekto ng kanyang pagbagsak, ang tagakwenta ng Makati. Hakimate, checkmate. Habang inilalabas nila si Marco mula sa silid, ang tunog ng pag-click ng posas ang huling tunog ng aming laban. Tapos na. Nakulong na ang bitag, ang hustisya ay nakamit na. Nang sumara ang pinto at muling bumalik ang katahimikan, ang natira na lamang sa silid ay kaming tatlo. Ako, si Attorney de la Cruz, at ang aking umiiyak na anak. Walang salitang namutawi sa akin. Lumapit lamang ako kay Ana at niyakap siya ng napakahigpit. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng pighati sa aking balikat. Ang bahay ay ligtas na, ang pera ay hindi nawala, ngunit ang sugat sa puso ng aking anak, iyon ay mangangailangan ng mahabang panahon para maghilom. At sa prosesong iyon, hindi ko siya iiwan. Hawak ang aking anak, ipinikit ko ang aking mga mata at nagpasalamat sa aking isipan. Helena, mahal, natapos na. Naprotektahan ko ang ating anak. Ang hustisya para sa iyo at para sa kanya ay naibigay na. Maari ka nang magpahinga ng payapa. Ang laban ay tapos na. Ngayon, ang paghilom naman ang aming sisimulan.